Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa gout. Ano yung mga katanungan nyo tungkol sa gout, mga paniniwala, mga pwedeng gawin at mga bawal tungkol sa gout. Ginawa ko po ito para ipaliwanag yung mga napakaraming tanong tungkol sa gout. Ano ba ang gout? Ang gout ay isang napakasakit na rayuma kung saan namamaga yung ating mga joints. So, marami ding apektado ng sakit na gout. Madalas ito, sumasakit yung mga malaking daliri ninyo sa inyong paa. Daliri sa kamay, paa, pwede rin siya sa tuhod, pwede rin dun sa inyong talampakan, sa may sakong. Ito, masakit yung rayuma dito. Ito po yung itsura. Mapula, mainit-init, kung mapapansin ninyo. At ang sabi nila, napakasakit daw nito, mahipan lang ng hangin, talagang mapapaaray ka. Minsan, sobrang pula, minsan naman, mild lang. So, sana wag naman mangyari sa inyo yung ganitong kapula. Malalaman nyo lamang kung kayo ay may gout kung na-blood test kayo. Doon sa blood test nyo, makikita mataas yung uric acid. At yung mga pinakita ko ngang picture, ito ho yung itsura ng may gout. Mapula, mainit, napakasakit dun sa lugar na yon. Yung atake, yung ganitong pamumula, nagsisimula ng mga 3 hanggang 10 araw. So, medyo matagal-tagal kayong masasaktan. May mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng gout. Maaaring nakakain ng mga pagkain na mataas sa purine. Pagkain at inumin na mataas sa purine, tapos yung inyong bato or kidneys ay hindi niya mailabas yung sobrang uric acid. Kaya magdedeposito ito dun sa inyong katawan. So, nagkakaroon ng build up. Dun sa mga lugar na binanggit ko, doon nagkakaroon ng mga gout. So, makikita nyo, maga siya talaga, mainit-init. Kasi nandun yung uric acid crystals, kaya ito ay napakasakit. Yung gout, nabanggit ko nga, ulitin natin, dun sa may tuhod, dun sa may paa. Lalo na dun sa malaking daliri sa paa. Pwede din sa siko, dun sa ating wrist o dun sa may pulsuhan. At pwede din sa ating mga daliri sa kamay. Doon nga sa nabanggit natin, maaaring may kinain kayo na mataas sa purine. May mga pagkain at inumin na mataas sa purine. At ang iba pang dahilan, lahi. May mga pamilya na talagang nagkakaroon ng gout. Nakita nga nila sa pag-aaral sa New England Journal of Medicine na yung mga pagkain na maaaring magdulot ng gout. Nakita nila yung mga lamang loob, yung karne, yung laman dagat, seafood. Yan ang mga dahilan. Ito, yung mga lamang loob, katulad ng lamang loob, lamang dagat, alcohol o beer, at yan, mataas lahat sa purine. So, mamaya babanggitin ko ano yung mga pagkain mataas sa purine. Pero, nakita sa New England Journal of Medicine, yung mga gulay ay hindi nagtitrigger ng atake ng gout. So, dun sa hindi, kasama na din yung wine. Ang nakita lang nila, yung beer at saka yung mga alcoholic drinks. Pero yung wine, hindi kasama doon. Nakita rin nila na yung mga matatamis na inumin o yung mga high fructose, yung sweetened na mga inumin at pagkain, nagdudulot din ng gout o nagpapataas ng risk ng gout. So, kung tatanungin niyo ako, kasama ba yung mga milk chocolate na nabibili natin sa ating mga groceries? Nako, kasama ho yan. Tsaka ang isa pa, bibigat kayo, ayaw ng gout ng mabigat o may katabaan. So, ano yung mga iiwasan nating pagkain? Isa dito, binanggit ko nga kanina, yung mga lamang loob. Ito, picture ng atay balunan na adobo na paborito dito sa atin. Yung mga atay, pale, balunan, bituka. So, yung mga lutuing ihaw-ihaw na isaw, nako, bawal yan. Lalo na yung mga
Bopis, batchoy. Alam ko, masarap lahat yan. Pagdating naman dun sa mga isda, kasi nabanggit natin, sabi nga ng New England Journal of Medicine, yung mga lamang dagat, ano ba yung mga lamang dagat na mataas sa purine? Ito ho yung mga example. At paborito natin to, yung mga bangus, bisugo, dilis, alumahan, matambaka, tamban, tanigi, tunsoy, tulingan, at sardinas. Yan, talagang mga high purine yun. Yung moderate purine, minsan pwede na rin natin kainin, pero medyo moderate pa rin yung content ng purine. Example nun, tilapia, talaba, tulya, tahong, tambakol, pusit, maya-maya, lapu-lapu, hasa-hasa, halaan, galunggong, at dalagang bukid. Ayaw din ng may gout yung medyo mataba. So, kasi dun daw sa mga matataba, mas gumagawa ng uric acid. Tapos yung kidneys nila, hirap maglabas ng uric acid. So, mas nahihirapan. Tapos, nasabi nga, pagdating ba sa edad, sa mga lalaki, mas maaga silang nagkakaroon ng gout. Sa lalaki, mga 30 years old, yung iba may gout na 30 to 50 years old, meron na. Pero pagdating sa babae, kung kailan sila menopause na, doon pa lamang magsisimula ang kanilang gout. Baka magtatanong kayo, nabanggit ko nga doon sa ating topic, mga katanungan tungkol sa gout. Pwede bang kumain ng milk chocolate? Sabi ko nga, high fructose yun, sa makakataba, iwasan na lang. Cherries, tsaka yung mga berries, yes, maganda yun para sa gout. So, dito sa atin, ang local cherries, ang tawag aratilis o serali. Pero dito sa atin, meron ng strawberry, so pwede tayong kumain nun. Pwede bang kumain ng itlog? Yes, pwede. Oatmeal, yes, pwede. Kasi yan yung pangpalit ninyo dun sa inyong laman dagat at saka sa mga karne. So, mas gusto natin yung mga carbohydrates na lang, tulad ng oatmeal. Meron ding mga komplikasyon ang gout. Yung iba pag paulit-ulit, yan, so nagkaka-atake ng gout. Yung mga malalala o advanced gout, nagkakaroon ng deposito ng uric acid dun nga sa kanilang pinakita natin, dun sa mga daliri, siko, tuhod, kamay, paa. At yung iba, nagkakaroon pa ng bato sa bato or kidney stones. So, ayaw natin yan kasi mahirap din magkaroon ng kidney stones. Paano iiwasan? Ang pag-iwas, uminom ng maraming tubig. Kung kailangan natin ng protina, pwede yung mga gatas. Pero nakita po sa New England Journal of Medicine, piliin natin yung mga low-fat or fat-free na gawa sa gatas dahil nakakatulong o nakakababa ng risk ng gout. Ang mas kainin na lang natin, yung mga complex carbohydrates, kasi yun nga yung mas kakainin natin, gulay, prutas, iwas muna dun sa mga nakakataba at sa mga tulad ng butter, kasi bibigat ang timbang nyo. Huwag munang mag-isda at saka magkarne. Bawas. Tapos, yung mga pagkaing matatamis, yung mga high fructose corn syrup, kung pwede, iwasan din natin. At iwas sa beer at saka yung mga alcohol. O yung mga inuming may alcohol. Nakita nga nila, mas maganda pa nga daw maging vegetarian. Kasi kahit yung mga sinasabi nilang high purine na vegetable, hindi naman daw nagkukos ng gout. So, yung mga vegetarian, mas hindi nagkakaroon ng atake ng gout. At tamang timbang. Paano matutulungan yung iba pang paraan kung meron na tayong gout? May mga gamot para dyan. At dun sa lugar na mainit at masakit, pwede nyong lagyan ng ice. Pag humasakit ang paa nyo, makakatulong siguro ang paggamit ng tungkod. Tapos kung yung paa ninyo ang masakit, pwede ninyong i-elevate sa unan pag kayo nakahiga or kung kayo nakaupo, itaas yung paa. So merong mga gamutan din pagdating sa gout. Meron tayong mga maintenance katulad ng allopurinol. Yan. So mga allopurinol, tapos colchicine. Yan ang mga ginagamot. Pwedeng magbigay ng pain reliever.
Pero pag nagkaroon na ng mga bato sa bato, binibigyan na tayo ng ating urologist, tsaka ng kidney doctor ng mga potassium citrate at sodium bicarbonate, kasama na rin yung maintenance ng mga febuxostat. So, yan ho yung mga ibinibigay ng doktor. Anong klaseng doktor ang pwede ninyong puntahan pag kayo ay may gout? Ang tawag po sa kanila, rheumatologist. Sila po yung gumagamot sa gout. So, sana po nasagot ko yung mga maraming katanungan nyo tungkol sa gout. Ano yung mas gusto nating kainin? So, maraming salamat po.